Ayan mga idol, dahil may nagtatanong kung paano daw po yung wirings nitong ating automatic pump switch, bubuksan po natin to para po ipakita sa inyo kung paano po siya ginawa. Ito po yan mga idol. Kung mapapansin nyo po, may nakapasok po dito na mga wire. So, dito sa gilid niya, itong motor, meron po siyang wire dito. So, ito yung sa 220 volts. Yan. Yan, no? Ito yung wire ng motor. Ito siya, dinugtungan ko para extension. And nakapasok po siya dito sa bandang ibaba. At saka ito naman is, ito yung isasaksak natin sa 220 volts. So, mahaba na rin yung nilagay ko. Ito siya. So, dinugtungan ko po yan hanggat sa ito. Ito yung isasaksak. So, dito po mga idol, para po masundan nyo, may makikita naman po dito na nakasulat. Ay no, yung terminal board, yan. So, dito po, may naka-indicate naman dyan na motor. Yan na, motor. Meron po siyang, ano, yung isa yung ground, yung number 3, hindi ko na po siya nilalagay. So, dito lang sa number 1 and 2. Yan, so motor, per motor dito po. Yan. So, may nakatapat naman dyan na guide, ay no, yung tatlong bilog na yan. So, dito rin tatlong bilog. So, yung dalawa lang, doon ko lang po kinunik yung motor. Ito. Yan. Dito sa ating automatic pump switch. So ito po yung gamit para po hindi na, kahit nawala pong tangke ay magkaroon ng pressure. Magamit nyo yung shower tapos yung doon sa mga faucet nyo. Yan. So dito naman sa taas po, may nakalagay din po dyan. You know, sa taas naman po yan. Nakalagay din dito, ito yung para sa 220 volts. Yung isa naman ay ground. Ito po, ground. Tapos ang ginamit ko lang dyan, o yung sa connection is yung 5, 6, saka 5. So, dito ko po siya nilagay. Yan. So, ganun lang po kasimple yung connection niya po mga idol. Thank you. Sana nakatulong video.